So umpisa na natin yung pag-adjust ng valve clearance. So i-change oil nyo muna yung motor nyo, and then habang tumutulo yung oil, dinidrain nyo yung oil, tanggalin nyo na to. And then make sure din na malamig na yung makina. Hindi naman ito, huwag kayong magtatanggal nito ng sobrang init pa ng makina. Dapat kayang i-handle ng kamay nyo yung init, kahit yung tambutso dapat malamig na. Yun yung indicator ko. Pag nahawakan ko na yung tambutso, so malamig na siya. Bali, yung size nito is 10mm. So, ito na siya. Pag nabuksan nyo na to, so tanggalin nyo na rin yung spark plug, sabihin nyo na rin sa linis. Bali, every time na mag-change oil kayo, check nyo lagi yung spark plug nyo. So, yan. Ito yung spark plug. So, yan ang ganda ng... Dahil kalilinis lang ng ating throttle body, malinis yung ating air filter. So, ang ganda ng reading niya. And then, bali, ito lang naman yung i-adjust dito. No? Yan. Itong yung rocker arm, i-check nyo yan. Pero bago kayo mag-adjust dito, yung valve clearance yan, meron kayong dapat i-check sa timing. So, tuturo ko sa inyo yan kung paano yung timing nito bago kayo mag-adjust nito. Kasi pag nag-adjust lang kayo nito nang hindi naka-timing yan, matutukuran kayo. So, kaya pinakamaganda nyo gawin is panoorin nyo mabuti yung gagawin ko rito. Intindihin nyo yung sasabihin ko dahil napaka-importante nito kung magdi-DIY kayo. So, dito, no, tanggalin nyo to. Yan. Yan, tanggalin nyo yan. May o-ring yan. Huwag nyo kakalimutan yung o-ring. Ito, tago nyo to. Kasi pag hindi nyo lagay o-ring dyan, habang tumatakbo kayo, magkakaroon ng leakage dito yan ng oil. So, dapat tatago nyo yung o-ring. Meron tayong hahanapin dyan na markings. May markings yan dito. Tatapat natin. Gamitin natin yung kickstart hanggang sa tumapat dun sa marking. So, gagawin nyo lang dun sa kickstart is i-kickstart nyo ng dahan-dahan gamit lang yung kamay. So, parang ganito lang siya. Ganito yung gagawin nyo. Dahan-dahan lang. Hanggang sa tumapat. So, kada stroke nyo dito sa kickstart, check nyo yung marking, hanapin nyo. So, balik tayo doon. Dito, may marking yan dyan. Sa loob, dyan. Yan. Tapos dito, may palatandaan tayo dito. Ito, makikita nyo yan dyan mamaya. May guhit yan dyan. Papakita ko na lang mamaya pag naka-timing nga. So, iyaano ko muna siya. Ta-timing ko siya. Yun. So, ayun. So, ayun guys. Sumakto na yung timing yan dito. Makikita nyo. Ito. Yan. Ito yung guhit, di ba? Yung guhit na yan. Tapos, nandito yung tuldok. Ganyan dapat yung timing yan. Tapos, pag tininin nyo dito yan, pag sinilip nyo, may marking yan dyan. Ayun. Makikita nyo. Ayan. Ayan, di ba? Kita nyo yung marking. Yung may guhit. Ayan, di ba? Ayan. Ayan, sa loob. Kita nyo. Yan yung mga marking na importante bago kayo mag-tune up. Pinaka-importante ito. Pag hindi nyo ginawa itong procedure na to, huwag nyo akong sisisihin. Masisira talaga. Matutukuran kayo. So, ayan. Nakatapat yung marking. Ito rin. Yung marking yan. Ayan. Pag ganyan yung pwesto. Ayan. Ganyan. Tapos nandito siya. Ayan. Sa iba kasing motor sa Honda, yung dot nandito. Siya hindi. Ganyan dapat. So, ayan, ayan. Kitang-kita rito, ano, ayun, yung marking. Kasi ito, ganyan, pwesto. Ayan. Ayan. So, yan yung dalawang bagay. Yan yung bagay na importante. Tatlong bagay. Marking, tapos dapat itong rocker arm, ito, yung rocker arm na to dapat gumagalaw. Yan. Ito. Nahihigit nyo yan. May clearance dapat yan. Pag hindi yan gumagalaw,
Halimbawa, naka-timing ka na dito. Naka-timing ka dito, timing ka dyan. Tapos pag hawak nyo dito, hindi gumagalaw, tukod. Ibig sabihin, yung huling nag-tune up ng motor nyo is mali. Last time may nagawan ako niyan, na ganito. Naka-timing ako ganyan. Pag hawak ko sa ganito niya, talagang tukod, hindi talaga gumagalaw. Buti na lang naagapan. Kung hindi, nako, delikado. So ayun guys, no. Naipakita ko na yung tatlong importanteng part na kailangan nyo lang gawin dito pag tune up, no. Yun lang, markings. Pakita ko na. So ngayon, umpisahan na natin. Adjust na natin to. So yun guys, no, sa pag-a-adjust naman nito ng valve clearance, ito lang yung mga kailangan nating tools. Kailangan natin ng ito, yung feeler gauge. Ito na hiniwalay ko na to. Ito lang yung kailangan natin para dito. Tapos kailangan natin ng ito, tapos 8mm. Ayan. Bumili na ako nito sa Shopee, sa Lazada. Flyman na brand to, yung pang ano ng tapet dito. Parang pangontra to eh. Ayan. Nakasukat na yan dyan para dito. Ayan. Sukat na yan. Flyman brand to. So parang bili ko lang dito is 100 plus. So yun, tara, umpisahan na natin. So ito lang yan. So yun, diba, na double check na natin to, no, na gumagalaw up and down. Pag ginalaw nyo tong rocker arm, up and down, dapat wala siyang movement ng side. Dapat up and down lang siya, taas baba. Itong taas, ito yung intake, exhaust. Okay, bali ang standard clearance nito base sa manual is 0.03 to 0.06 intake yun. Tapos dito naman sa exhaust, 0.12 to 0.16. So ayan, yun yung standard. So ayan, umpisahan ko muna dito sa intake. So ang gagamitin ko ngayon dito is 0.06. So ayan, 0.06 yung gagamitin ko dito. Ayan, 0.06. So nasa inyo naman yan, nasa mekaniko yan, or ano, basta pasok siya dun sa manual. Kung ano yung nasa manual nyo is dapat pasok siya. Ayan, pag nalagay na natin yung feeler gauge nya, naipit na natin siya. So gawin natin, ayan. Tapos kontrahin lang natin. Ayan. Oops. Okay. Tapos, yun. Saktong-sakto lang siya. Hindi siya mahigpit, hindi siya maluwag. Saktong-sakto lang siya. Okay. So ngayon, final na natin to. Ihigpitan na natin. Then check ulit. So ayan, okay. Ayan, so okay yung 6. So ayan, okay na tayo dito sa intake. Ngayon naman dito tayo sa exhaust. So ganun pa rin, luwagan uli natin. Tapos dito naman is 12, gagamitin natin. Bali, gagamitin ko is ito. Ayan, gagamitin ko yung 0.04 at 0.08. Pag pinag-plus mo sila, equals is 0.12. So, kaya ito yung gagamitin natin. Itong dalawang ito.
Okay. So, ganun pa rin, nalawagan na natin, no? Ayan, tapos isingit na natin to doon. And then, higpitan na natin yung tappet. Yan. Yun. Yan, sakto. Okay. So, ayun guys, na-adjust na natin yung intake tsaka yung exhaust. So, ganun lang siya kadali pag-adjust niyan. So, ganun lang naman ang itsura niya, no? Ayan. Ayan. Ito yon yung rocker arm. Ito. Ayan. Dapat may clearance yan. Ayan. Nagagalaw natin, no? Na up and down natin siya. Up and down. Ayan. May higit natin siya. So, exhaust ganun din. So, ayun guys, no? Natapos na natin tong i-adjust yung intake tsaka exhaust niya. Na-confirm na rin natin na may clearance siya. So, ayan. Yung clearance niya is tama naman. Zero. Ang ginamit ko is 0.06 at 0.12 dito. So ngayon babalik na natin yung mga gasket niya, yung o-ring. So ito punasan na rin natin to para mawala yung mga lumang oil, mabawasan. So guys, sa paghihigpit naman nito, ayan. Pag naramdaman nyo sagad na siya, tsaka wag nyo munang hihigpitan yung isang bolt. Wag nyo munang hihigpitan yung isa. Bali, hintayin nyo na yan ganyan, yung sagad na sagad lang siya. Ayan, yun yung sagad niya. Ito red. Ito yung sagad niya. Tsaka nyo siya higpitan. So pag higpit naman yan, huwag nyo rin tamang hapit lang din. Hindi nyo kailangan persahin ng paghigpit. So yun yung sagad niya, no? Pag-higpit naman niya is konti lang. Okay na yun. Alam sa kabila. So ganun din. Okay na yun. Hindi mo kailangan sobrang hapitin yung paghigpit dito. Kasi baka ma-lost thread kayo dyan, maputol yung tornilyo nyo. Magpapamachine shop pa kayo. So, matrabaho, magastos, matrabaho, abala. So ayan na nakabit na natin dito. Bali ang sunod naman natin is kabit na natin yung spark plug. Malinis naman yung spark plug niya. Walang langis. Maganda yung sunog. Yan, so okay na. So okay na, higpitan natin to, nabalik na natin yung spark plug. So dito na tayo sa pag-change oil. So dito, yan, dito na tayo.
So balik na natin yung takip niyan. Huwag kalimutan yung o-ring. Ayan. Basahin lang natin ng oil yung o-ring. Tapos balik na natin. Okay na yan. Tapos syempre yung oil filter. So bali, itong oil filter na to is GPC brand. So ito is 45 pesos lang ang bili ko. So mas okay na to GPC brand. So every 2,000. So ito yung isa ko. Ayan. 2,000 kilometers yung tinakbo ngayon. Yan siya. So kaya every change siya nagpapalit ako. Tapos yung murang brand lang yung ginagamit ko, 45 pesos, which is okay lang yan. Hindi naman natin papaabutin ng 4,000 kilometers ito kasi hindi naman to genuine part. So baka hindi nito kaya yung 4,000 kilometers. So itong mura na to, itong GPC brand na mura, so 2,000 kilometers lang yung kaya niya. So yan, nagpalit na tayo ng oil filter. So may o-ring yan dito sa loob. So ayan, may o-ring yan dito. So ngayon ako umorder ako ng na ako ng mga o-rings. Itong o-ring na to para dito sa cover to, kasi medyo luma na yung o-ring nito dito. 4 na taon na yung o-ring na yun. So nag-decide ako na palitan ko na ng bago. So ito, mayroon. Umorder na ako kay bale ito kay Sir Renz Villanueva. Doon ako umorder ng mga o-ring. So hindi lang mga o-ring ang tinitinda niya, meron din siyang mga genuine parts ng Suzuki. So kung may kailangan kayong parts sa kanya, PM nyo lang siya. Meron siyang mga parts ng genuine parts. So ito, sir, nakuha ko na yung in-order ko sa'yo. Napakabait niyan, sir. Legit na yan, legit na seller yan. Nag-a-avail din siya ng mga COP. So yung COP is order ka sa kanya, and then padadala niya sa LBC, and then sa LBC kayo magbabayad. Hindi kayo magbabayad sa kanya. Basta may available na LBC location sa lugar nyo, bigyan nyo lang kung anong branch yun. So doon niya padadala yun. Then magte-text sa inyo ang LBC kung nandun na sa branch yung order nyo, and then pupunta na kayo sa LBC, and then pipick upin nyo na doon. Yun yung tinatawag na cash on pick up, COP. Hindi siya COD, COP, cash on pick up. So ganun yung process namin ganun yung transaction na nangyari sa amin ni Sir Renz. So shout out sa iyo, sir. Tuloy mo lang yung mga pagbebenta ng mga SGP parts. Maraming bibili sa'yo kasi legit ka. Approve. Okay, salamat sir dito sa order. Kompleto naman sir, okay. At saka talagang genuine part talaga to. So bali yung mga in-order ko is ito. Ayan, talagang may label pa. Nag-effort pa talaga si sir. Fuel filter o-ring. Ayan, order na rin ako. Kasi in the future, pwedeng masira na yung o-ring natin dun pag nagpalit tayo ulit. Tapos ito sa adjuster, yan, sa adjuster bus, yung maliit na o-ring doon, bumili na rin ako ng isa kasi mura lang to. Tapos ito, yun nga, yung mga ito, oil filter cover o-ring, 30 pesos. And then ito yung oil filter o-ring, dalawang piraso na yung binili ko dahil 15 pesos lang. So ayun talaga, nag-effort pa talaga si Sir Renz para safe na safe yung ating item. So ito, buksan na natin kasi ilalagay na natin itong o-ring. Yan. So yan si o-ring. So yun, tapos ito, kunin natin yung o-ring. Tapos lagay na natin dito. So lagay na natin to dito. Basahin natin ng konting oil. Ayun, ganda na ng lapat.
Bali, ito yung luma. Yan, ito yung luma. Medyo lambot na niya. Tapos, parang malaki na yung diameter niya. Lumuwag na siya, kumbaga, parang ganun. So, pag nilagay mo siya dyan, medyo pangit na. Kaya ito, bumili na ako ng bago. Para talagang siguradong pit na pit yung pagkakalapat. So, tapos ito na rin yung bagong o-ring. Balik na natin. So, wag nyo kakalimutan ibalik yung mga o-rings. Kasi may purpose yan kung bakit may o-ring. Yan, okay. Tapos dito, wag nyo rin masyadong mapuwersa ng higpit, tamang hapit lang kasi baka malostre din yan. Marami akong nakikita na puputulan ng tornilyo, nababasag yung ganito, so nasusobrang sa higpit at alalay lang. Okay. And then balik na natin yung mga bolt niya sa ilalim. Size 14. So, ganun din dito. Konting hapit lang din. Pag naramdaman mong sumagad na, pag sumagad na siya, konting-konting pihit na lang gawin mo. Yan. Okay. Hindi mo kailangan ng muscle, ng puwersa. So, okay na tayo dito. Double check siya pa. Okay. So, ngayon dadaan na tayo sa pag-change oil. So, bali, ito yung oil na gagamitin natin. Kicks, bali, ito yung specs niya, API SN and then JASO MA2. Bali fully synthetic siya. And then 800 ml. So isang sali na lang to lahat kasi nagpalit tayo ng oil filter, dinaray natin yung oil filter niya. So kailangan natin is 800, hindi 650 ml. 800 ml pag nagpalit ka ng oil filter. So and then ito, tatry natin to, yung kicks. Bali, itong kicks is ito siya, manufactured by GS Caltex Corporation. So hindi ko alam kung anong relasyon yan dito sa Caltex, no? Kasi iba yung logo niya GS. Pero GS Caltex Corporation. So yan siya. Made in Korea. Made in Korea siya yung oil na to. So nagustuhan ko tong oil na to kasi ang taas nung API niya, SN. Bali pag nag-search kayo sa Google, search niyo yung api.org. So makikita niyo doon yung mga info about sa API. So ayun, tatry natin tong oil na to. So ewan ko, update ko kayo sa performance na itong oil na to kung maganda. Bali ang bili ko nga pala dito sa 800 ml is 250 pesos. So which is mura, no? Kasi yung ginagamit ko na ito, yung X-Star, yung bagong Suzuki oil, no? Ito yung ginagamit ko lagi. So nagpalit tayo ng fully synthetic. Ito kasi is multigrade din lang to. Multigrade mineral oil. So hindi siya synthetic. Ito. So ngayon tatry natin mag fully synthetic. Kasi may nahanap tayong mura. Ito kasi is presyo nito is around 200 pesos. 190, 200 ito. Yung X-Star. So may nakita tayong mura.
250 pesos lang. So, tatry natin yung fully synthetic. Kung maganda ba yung performance. Kasi dito satisfied ako eh. Maganda yung takbo ng makina ko rito, tahimik. So, maganda to para sa akin. Pero, kailangan natin mag-try ng fully synthetic. Susubukan natin. So, tara, lagay na natin to. So, gamit tayo ng imbudo. Ayan, meron yung strainer, meron yung salaan. In case na, syempre, huwag tayo magtiwala sa mga brand na kahit anong brand ng mga langis. Kasi sa factory hindi natin alam, baka malay natin may nalaglag na kung ano sa loob nito, na matigas na part, so papasok yan sa loob ng makina. So maganda kung mayroong pansala. So nasalin na natin, balik na natin itong dipstick. Tapos may o-ring din yan dito, no? May o-ring yan, ito. Takpan na rin natin to. Okay? So bago natin i-start, double check muna tayo, no? Double check. So yung spark plug okay na, nakakabit na. So nahigpitan na natin to. Okay na to. Yung drain bolt dito, yung drain bolt sa ilalim okay na. Tapos ito nasara na natin. So ito na lang pala. So ito, hindi ko pa pala ito na ibabalik niya. Tama? Buti nag-double check tayo. Importante talaga na nagdo-double check bago mag-start ng motor. So yun. Ayun, okay, nakabit na natin, no? So ayan, nakikita na natin to. Okay na yan. Yung oil filter, yung dalawang o-ring na ibalik natin. So i-start na natin. So padyakan pala muna natin, no? Ito yung mga sinaunang ano eh, kailangan natin gawin. Kailangan mo ng padyakan. Okay, so natadyakan na natin. Ngayon start na natin. Ayaw ah. So yun, painitin muna natin. Tapos mag-oil check level tayo. Yan. So yun guys, napainit na natin, napa-warm up na natin yung makina. So ang gagawin natin ngayon is oil level check tayo. So naka center stand yan. And then punasan muna natin to. Yan. Punasan natin yung dulo. Ito. Tapos lagay natin. Huwag nyong i-screw. Nakapatong lang siya. Tapos ganun natin ito. Yan. And then check natin kung hanggang saan. So ayun, hanggang kumalhati siya. So pasok pa rin siya. So ito yung 800. Ayan. Okay. So pag bumaba naman yung oil niyan, panigurado hanggang dito yan. Kasi kapapatay ko lang ng engine, kaya siya doon. Pag sinubukan natin yan. Ayan. So yun, good. Pasok pa rin siya. So ganun lang, pag halimbawa magche-check lagi kayo ng engine, no, sa pag naka 1.5 na yung langis nyo, pwede nyo na niyang i-check. So yun, ganun lang pag oil check level ng langis, pasok ba dun sa requirements niya gamit yung dipstick.
So kaya tama yung 800 ml pag nagpalit ka ng oil filter. Kung sinubukan mong nilagyan lang ng 650 ml tapos nagpalit ka ng oil filter, yung oil sobrang baba dun sa dipstick. Na-try ko na yun tinry ko na yun. Kailangan, nag-experiment din ako nun syempre. Sabi ko, pinagtatalunan lagi ito sa Facebook Ano ba dapat bang isasalin dito? So, nag-self, exploration. So, yun, tama. Kasi nasa manual naman yun 800 ml pag nagpalit ka ng oil filter. 650 ml kung hindi ka nagpalit ng oil filter. So, ganun lang. Nasa manual. Lahat naman ng motor may manual. May owner's manual. So, hanggang dito na lang yung video natin. Tapos na to. Babalik ko na lang yung kaha nito and then tapos na to. Okay na to. Yung motor na to. Na-adjust na natin yung valve clearance. Na-check natin yung spark plug. Nagpalit tayo ng oil filter. Nagpalit tayo ng mga o-rings. And then, nag-oil level check tayo. So, ayun guys, no? So, okay na okay yung pag-maintain natin ang motor. Okay, pang-click na siya. So, hanggang dito na lang yung video natin. So, salamat nga pala sa mga subscriber ko na nanonood pa rin. At sana madagdagan pa kayo. Marami pang mag-subscribe sa ating channel kasi ito naman is binabahagi ko lang yung kaalaman natin, yung kaunting kaalaman pag-DIY ng ganitong motor. Kasi medyo old model na rin tong ganitong motor, so dapat syempre marunong na tayong mag-DIY nito. Huwag na nating iasa sa mekaniko kasi kaya naman natin gawin yung mga maintenance na ganyan. Change oil, dapat tayo na yan. Paglinis ng spark plug, dapat tayo na rin yan. Oil filter, dapat tayo na rin. DIY na lang yan. Tapos air filter, dapat tayo na rin yan. Pag-adjust nga ng valve clearance, dapat kaya nyo na yan Ito, madali lang naman kasi yan. So, yun lang, yung mga maintenance na yan, yung mga preventive maintenance pa. So, ang pinakamahalagang part is yung lagi ka nag-change oil. So, every 1,500 to 2,000, sagad na yung 2,000, dapat mag-change oil lang kayo. Kahit anong langis yan. Hindi yun, porket nabili nyo ng mahal yung langis, papaabutin nyo ng 4,000 kilometers. Hindi po, mali po yun. Kahit nasa manual yun, 4,000, mas maganda yung every 2,000 lang. Imagine niyo itong langis na to. Ito, 2,000 lang to. Saktong 2,000 lang yan. Sobrang itim na, diba? Paano pa, which is kung papaabutin nyo pa yan ng papaabutin nyo pa ng 4,000, diba? So yung effectiveness ng oil nyo is may expiration din yan. Hindi kahit mamahalin yung oil mo, iitim at iitim yan pagdating ng 2,000. So ayun, hanggang dito na lang and thank you for watching. Please subscribe.